Hello, kumusta kayo mga kapatid? Sana ho nakatulog ho kayo na maayos. Napakabuti ng Lord sa atin. At tayo po ay nagising sa mga oras na ito. Isa lagi sa atin na kapag ho tayo nagigising ay magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa atin. Oo. Mahalaga po yun na patuloy nating matutunan na magpasalamat sa Diyos sapagkat ang Lord ay napakabuti nga ho sa atin. Alright. Nandito na yung ating partner at mas maganda yan, Apple, yung ganyang nakikita ka. Yeah. Alright, good morning. Sisimula na po tayo. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa naka-Brad kasama si Brad Calix at si Sister Apple. Ang ka-Brad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan din natin sa biyaya ho ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag na ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw ng Martes sa buwan ng Enero 2025. At sa oras na ito, makasama natin si Sister Apple para pagunahan po tayo sa ating panandalangin at sa pagbanggit na rin ng Saint for today. Apple, magandang umaga. Magandang umaga, Kabrad, at sa ating mga kapatid na nakikinig at nanonood. Simulan na po natin sa ating panalangin. Let us put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy and Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Today is the 7th of January, Tuesday, and we celebrate optional memorial of a priest, Saint Raymond of Peñafort. Raymond of Peñafort was born near Barcelona around 1175. He became a canon of the Diocese of Barcelona and afterward joined the Order of Preachers. At the command of Pope Gregory IX, he produced a collection of canon law. He was elected general of his order and directed it wisely. The Summa Casuum, which treats of the correct and fruitful administration of the sacrament of penance, is the most notable of his works. And he died in
75. Let us offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory be for the intentions of our Holy Father, Pope Francis. Our Father, Our who Father, art in who heaven, art in heaven, hallowed be thy hallowed be name. thy Thy name. kingdom Thy come, kingdom come. thy will be done Thy on will be earth done as on it is earth in as it heaven. is in heaven. Give us this Give us day our this daily day bread, our daily bread, and forgive and us our forgive us trespasses, trespass, as we forgive as we those who forgive trespass those who against us. trespass against And us. lead us not into Lead us not into temptation, temptation, but deliver us but from deliver us evil. from evil. Amen. Amen. Hail Mary, Hail Mary, full of grace, full of the grace, Lord is with the Lord thee. is with thee. Blessed art Blessed thou art thou amongst women, amongst women, and and blessed is blessed the is fruit of the thy fruit womb, of thy Jesus. womb, Jesus. Holy Mary, Holy Mary, Mother of Mother God, of God, pray for us pray for us sinners, sinners, now and at now the at the hour of hour our of death. our death. Amen. Amen. Saint Gregory, Saint pray Gregory, for pray us. for us. In the name of the Father, and of the Son, And of the and of Son, the Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Baka Good night. meron kang gustong batiin o i-shout out at probably announcement mula sa inyong parokya. Kapatid, just go ahead, kapatid. Magandang umaga po at good morning sa lahat. Gusto ko lang i-shout out sa muli ang aking parish priest dito sa Immaculate Conception, Bakyas, Mansilingan, ni Father Farley Santillan, kasama ng ating mga church workers sa PPC. Magandang umaga po. At ganun na din para sa ating mga CFD National at CFD Bacolod, kasama ng ating spiritual director. At sa aking pamilya na rin, good morning. Siyempre sa ating prayer warriors, Latin Rosary Missionaries, na patuloy na nagdadasal para sa lahat. Magandang umaga po. Alright, maraming salamat Apple for joining sa ating broadcast. Lagi ho natin siya makasama from Monday to Friday para ho samahan tayo sa panandalangin at sa pagbanggit na rin ng Saint for today. Maraming salamat Apple. Good morning. Good morning. Alright. Maraming salamat po for joining mga kapatid sa ating broadcast today. Gusto ko lang banggitin yung mga nauna rito sa listahan natin. Si Louie, maraming salamat bro. Si Corazon Gagi, Dicky Kabantugan sa Occidental Mindoro, God bless sa inyong mga parish priest din po. Kay Carlo Ray Ekong mula sa Cebu. Sabi ni Dicky, watching from Holy Trinity Parish, Island San Jose, Occidental Mindoro. Ilin Island. Ayun. Maraming salamat po for joining sa ating broadcast mga kapatid. Gusto ko lang din batiin yung aking mother, si Mama Elsie, ang retired na secondary teacher po sa QC. Mama Elsie at si Eloisa, yung aking mga kapatid dyan, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, magandang umaga. Si Buddy, si Bimbe, ang kanyang anak na si Paulo, at yung kanyang kapatid na si Picoy. Magandang umaga rin kay Rox, kay Esme sa kanilang mga anak. Ganon din kay Julie, kay Ronlian dyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Ate Lydia, at kay Buboy saka kay Sheila. Magandang umaga. Kay Tio Jose at Tia Edna dyan po, yung aking tiyo dyan sa bahagi po ng Kaintaren. Bishop Patricio ng Diocese of Bacolod, magandang umaga Bishop, God bless. Kay Father Dominic Deramas at lahat ng mga kaparian natin dyan sa Diocese ng Bacolod. Kay Sister Mercy ng Pauline Media, magandang umaga po sa lahat ng mga staff. Kay Reverend Father Hubert Abellana ng St. Therese of the Child Jesus, Quasay Parish sa Barangay 35, magandang umaga po. Ganun din kay Reverend Father Brendan Ray Gamalang, spiritual advisor po ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. At sa buong tropa ng CFD sa Bacolod, kay Doc Reyntilla, magandang umaga sa buong pamilya, kay Christian Paul Gailan, ang aming presidente, kay Harvey Angke, ang vice president, George Aquiles, ang secretary, at si JB Akma, ang treasurer. Kuya Edward Muliken Jr.,
sa buong pamilya. Magandang umaga, Kuya, at sa inyong parish priest. God bless po. Ganun din sa CFD, dyan sa Granada, kay Bro Herald Deloso, ang presidente, kay Pipito Barbon, ang vice, kay Jeb Essentialis, kay Rod, saka kay Rex. Magandang umaga po sa inyo. Gusto ko rin batiin yung aking parish priest dito sa San Juan Nepomuceno Parish Church. Sa bahagi po ng Sumag, kay Reverend Father Luan Torrefranca, magandang umaga, Pads. Kay Reverend Father Robert Christopher Nobles, magandang umaga po. Kay Seminarian Simon, Seminarian Kent, Sister Malu ng Pastoral Council, at kay Bro Bernardo Apoyon and Company. Magandang umaga po sa inyo. Aika Ekat, good morning po, watching from Hilongos, Leyte. Maraming salamat. God bless sa entire family, sa Ekat family, ganoon din po sa inyong parish priest. Pagbati po sa kay Bishop, bago ika-4 na Bishop po ng Tarlac na si His Excellency Roberto Calara Malyari po. At ipa-shoutout pula kay Benson Nomer Manzano. God bless po, Bishop Palyari, dyan sa Tarlac. Shoutout din kay Mama Ning Uy and Mama Len Micabel mula kay Bro Chubby Martin Uy. Magandang umaga po. Ayun, sabi ni Bro Edward Molican Jr. watching here in Sumag, transmitter of DYAF. Maraming salamat Kuya, Opo, sa buong pamilya. Nais ko lang batiin yung ating mga overseas na nakikinig po at sumusubaybay sa atin. Si Bro Sosimo Inojo Jr. mula po dyan sa Ireland, Angel Amoma dyan sa Japan, kay Alex Dugang sa Columbus, Ohio, USA, Elenita Billete sa Greece, Rosa Tadeo, Hong Kong, Roberto Galang sa Rome, Italy, kay Tha Arnel Jawad Sigosyo dyan sa Malaysia, kay Usting Fabon Robines Umpal sa Sicily, Italy, Romel Parado sa Perugia, Italy, Arturo Pagarpatan sa Ghana, kay Bro Rego Perocho dyan sa Kuwait, at kay Alan Llaneta dyan po sa Hungary. Pagbati po sa binalbagan servants of the Divine Mercy, kay Bro Charby Martin at kay Bro Boots Uy, at sa mga elder po dyan, si Bro Pabs Gonzales, John Inglis, ang grupong All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Magandang umaga po sa buong tropa dyan, ang binalbagan servants of the Divine Mercy. Sa PESMA Plus dyan sa Israel, magandang umaga, tanghali o gabi po sa inyo dyan mga kapatid. Kay Bro Romel Jerry Natalio at sa kanyang mga kasamahan, God bless po sa inyo. PESMA Plus dyan sa Israel. At sa mga grupo natin sa Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin para po sa ating broadcast at para din naman sa iba. Ray Agaton, maganda umaga po. Maraming salamat for watching sa ating broadcast. Gusto ko lang batiin yung ating mga sharers na ating video, ang babaeng Katoliko, kay Joseph, sa Alcantara, Cebu, kay Ems Aspe Sagales ng Cavite City, kay Rick Del Dios sa Garsuta, shoutout daw kay Father Rafi at Father Ludi of St. Francis Xavier, Paris dyan sa Malapatan. Kay Darling May Peñaflor si Bonga, salamat, Corazon Gagi sa Davao City, Joseph Anyabiesa, Benaventura Bohol, Ariel Berhis, Meg Dobrido, Lomongo Corapao Jason, Jessica Arcay at Luciano Torrente, salamat po kay Timbal Oni Bahian, kay Sabior Gabriel Enteng Narem, salamat po sa inyo. Sa Catholic Faith Defender, salamat, Resty Baljos Carolino, Oliver Cathol Getaruelas ng Punta Princesa, Cebu City, Our Lady of Fatima, at kay Bro Jerry Antoniego. Ay meron pa, si Melchor Valenzuela, Vince Jude Tiña Entiero, Merced Montebon, Alan Llaneta, at kay Neil Calvin M. Perez. Ako, maraming salamat po. Mamaya naman po yung iba. Oho. Magandang umaga, bayan. Alas 6:14 sa aking orasan. Maraming salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ay nakapag-broadcast sa oras na ito. Diretso na po tayo sa ating gospel for today, Mark chapter 6, verse 34 to 44. Sa wikang Banyaga, mga kapatid, ito po pagkakasabi. When
he went ashore, he saw a large crowd and had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. Then he began to teach them many things. When it grew late, his disciples approached him and said, "That this place is deserted, and it is already late. Send them away so that they could go into surrounding countryside and villages to buy themselves something to eat." "You give them something to eat," he responded. And they said to him, "Should we go and buy 200 denarii worth of bread and give them something to eat?" Now he asked them, "How many loaves do you have? Go and see." Now when they found out, they said, 5 and 2 fish. Enteng na rin, maganda umaga, watching from Marikina. Then he instructed them to have all the people sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups of hundreds and fifties. He took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he blessed and broke the loaves. He kept giving them to his disciples to set before the people. He also divided the 2 fish among them all. Everyone ate and was satisfied. They picked up 12 baskets full of pieces of bread and fish. Now, those who had eaten the loaves were 5,000 men. Natignan niyo yung eksena rito, mga kapatid, no? Nasa disyerto ho yung eksena. Pero parang hindi naman masyadong disyerto kasi may mga naupuan po sila doong grass Oo. Pero ganun yung eksena dito. Nandito si Jesus, nandito yung mga disciples. Merong 5,000. Ang kinount lang ho ng author na si Mark, lalaki lang ho. So, imagine mo po yan, kung kasama yung asawa, so 10,000 na. Kung kasama pa yung tagi-isang anak, di 15,000 na po sila. Pero binigyan lang ho ng pansin dito ng sumulat na si Mark ay mga lalaki lang ho yung kinount Dahil nga po sa kultura sa mga Hudyo, ang emphasis lagi sa lalaki. Opo. Raydan Garcia, magandang umaga. Watching from Kulasi, Ajoy, Iloilo. Brad Calix, magandang buhay sa lahat. Opo. Maraming salamat. Mga kapatid, gusto ko bigyang pansin dito sa verse 34, yung binanggit rito ni Mark. Pasinin nyo ang large crowd. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, hindi lang ho ito piraso, ito po ay large crowd. Ang maganda rito kay Jesus bilang leader, meron po siyang compassion. Nahabag po siya. Bakit po siya nahabag? Because they were like sheep without a shepherd. Ang sheep po, isang uri ng hayop sa Israel na ang katangian po nito na isang katangian ay maamo po ito. Pag siya po ay nakursuladahan ng mga mababangis na hayop, wala po siya kalaban-laban. Quadrado Abalye II, magandang umaga. Ganun din kay Yam Timontejo. Ate, magandang umaga po. Opo. Wala pong kalaban-laban ng tupa, itong sheep. At ang isa pa sa mga problema nitong hayop na ito, na sheep, ano ho ito wala itong direksyon I mean, kaya nga ho mapapansin nyo, yung shepherd, meron pong gamit na kahoy na parang ganun medyo mahaba po yun, mga 1 dipa ho yun siguro, 1 dipa kalahati o 1 dipa. At yung dulo po nun, nakakurubang ganun. Ano po yung purpose to sa dulo? Pangkalawit ho ng ulo yun ng sheep. At yung shepherd nasa unahan, ang sheep nasa likod. Apo, kailangan merong mauuna, merong isang mahusay na leader. Now, ladies and gentlemen, gusto ko sabihin to mga kapatid. Ang
ating Panginoon Diyos ay siya po ay leader. Siya po ay kakaiba sa lahat ng mga leaders, sa mga religious leaders. Elizabeth Bacrat, magandang umaga po. Ganon din kay Bro Rick Del Diosa Garsuta. Sa kanilang bishop daw ay kay Bishop Alan Casikas ng Diocese of Marbel. Babaeng Katoliko, magandang umaga po. God bless. Kakaiba ho ito si Jesus bilang leader. Grabe yung kanyang compassion. At siya po yung nakasentro dun sa tao. May mga leader sa Pilipinas, ang kanilang focus, yung skill nila. Ang focus nila, yung sarili. May mga leader na ang focus yung performance. May mga leader na ang focus yung resulta. May mga leader na ang focus yung kumpanya, structure, management, etc. Marami kayong pwede sabihin dyan. Pero spiritually speaking, mga kapatid, eto kailangan natin to eh. Eto yung compassion. Si Jesus, nakasentro ho siya, nakafocus siya more doon sa tao. Hindi po sa programa. No, hindi ko sinasabing mali ang programa, ang management, etc. Logistics, hindi ko sinasabing mali po yan. Kailangan yan. Pero, ang priority natin bilang mga leader, tao. Kaya nga minsan, kung may-ari ka ng kumpanya, profit-oriented ka lang ng tao, wala kang pakis sa mga tao mo, tatama rin yung tao mo sa iyo. Ba't aalis yan? Bakit nilipat na ibang kumpanya yan? Kasi siguro, ikaw yung leader na nagpapa-overtime ka na hindi mo sinusweldohan yung maayos. Ikaw yung leader siguro, kinakaltasan mo yung para sa kanilang pag-ibig, etc., SS, pero hindi ka nagre-remit naman yung part mo, wala kang counterpart bilang employer. Nireport ko kapon niya sa pagbabalita ko sa tanghali na maraming employer ang hindi ho sila nagbibigay ng counterpart nila ng kanilang empleyado. Kaya ho nagkakaroon ng problema ang SSS sa ngayon dahil may mga responsable na mga owner. Pero si Jesus, mga kapatid, he had compassion. Mas nauna sa kanya yung kahalagahan ng tao kumpara sa kanyang sarili. Na matindi ho yan. Kung kayo po ay may-ari ng kumpanya, kayo po ay boss, may mga tao ka under you, nasa leadership position po kayo. Mga kapatid, I'd like to say this. Huwag masyado yung nakasentro sa sarili, sa kumpanya, sa pag-angat ng negosyo lang. Lahat naman yan tinitignan ho ninyo eh. Alam ho ninyo yan, pinag-aralan po ninyo yan. Pero pagdating ho sa ating paglilingkod sa Panginoon, dapat mauna yung kapakanan ng tao. Tao ang importante. Sabi ng Lord dito, sabi rito ni Mark, because they were like sheep without a shepherd. So imaginein mo, sa simbahan walang pare. Imaginein mo wala tayong pope sa Catholic community. Imaginein mo. Anong mangyayari sa Catholic community kung wala tayong Santo Papang Francis? Na siya yung 266 na siya na pope sa atin eh. Ayon po sa kasaysayan. At medyo may problema yung kanyang pangkalusugan ngayon, kaya pinagdadasal natin si Pope Francis. I could not imagine living as a Catholic here in the Philippines. Wala tayong Pope. Kasi kinikilala natin si Santo Papa na yan ay representative ni Jesus Christ sa lupa. Now, kung magkakasakit si Pope Francis at yun nga ho yung balita natin ngayon, na medyo may struggle siya dyan sa kanyang pangkalusugan. Imagine mo kung walang leader. Imagine mo sa inyong mga parokya, wala po tayong bishop na mag-a-assign doon sa mga parokya na wala pong pare. Imagine mo yung bansang Pilipinas na walang presidente. Anong mangyayari? Chaos. Anong mangyayari? Wala po tayong direksyon. Anong mangyayari? Magkakanya-kanya po tayo. Kaya po napakaganda na isa sa mga characteristics ng isang mahusay na leader na put premium doon sa kanyang tao. Yung pagpapahalaga sa tao. Kasi yaman mo yan eh.
hindi lang dapat profit-oriented ang kumpanya. Hindi lang po kayo dapat manggagamit ng tao para sa kapakanan po ninyo. Hindi po. Dapat iisipin ho ninyo ang kapakanan ng mga taong yan. Kasi kung wala sa kanila, wala po yung kumpanya nyo. Ganun kasimple. Kung wala kayong mahuhusay na workforce, bagsak yung kumpanya po ninyo, mga kapatid. Anong negosyo yan kung hindi kayo marunong mag-manage sa tao, aalis ang tao sa inyo? Bakit? Hindi naman kompleto benepisyong binibigay nyo eh. Pinapa-overtime pa ho ninyo eh. Nasaan hong hustisya po dyan? Hindi po siya pwede. Pero ang ating Panginoon Diyos, He had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Kailangan po yung shepherd. Kailangan natin yung leader na magseset by example. Leadership by example. Yun ang kulang sa Pilipinas. May mga nakapwesto po tayo, magagaling. Galing pa sa ibang bansa yan nag-aral. Cream of the crop yan. Mahuhusay. Pero sarili yung inuuna. Sila yung mga pabebe. Sila yung mga pabida lagi. Nagdi-display ng talino, pero nakakalimutan, mas mahalaga pala yung tao kaysa sa programa. Nakita natin dito, mga kapatid, may problema kasi medyo gagabihin na. At sabi nung ibang apostol, Lord, gagabihin na, pauwi na natin to. Ano ginawa ni Jesus bilang leader? Kung i-contextualize mo yan sa Pilipinas, pa sinasabi ng iba, pauwi nyo na yan kasi wala naman tayong budget eh. Saka baka umulan, baka masama ng panahon, pauwi na natin yan para makauwi sa bahay niya. At sabi ni Jesus, tumahimik ka nga. Ano meron dyan? Di ba sabi ni Jesus? Ano meron dyan? Ano meron? You give something to eat sa kanila, sabi gano'n. So sabi pa nung alis kami, bibili kami na wala nga tayong budget dito, Lord eh. 200 dinari to. Imagine mo 5,000 tao. Lalaki lang yun ha. Hindi kasama yung asawa at mga anak. Kung kinount lahat yun, 15 ho yun, 15,000 po lahat yun. Pero lalaki lang binanggit 5,000 to. Saan kukuha ng pagkain? Sabi niya, how many loaves do you have? Tapos sabi nung mga alagad 5 lang po yung tinapay dito, Lord eh. At 2 fish. Bilang leader, importante ito. Alam mo yung sitwasyon eh. May mga leader na parang walang paki talaga eh. May nangyayari na sa mga tao niya, hindi alam. Kasi nga, profit-oriented, sarili lang niya eh. Pero si Jesus hindi eh. Merong paki si Jesus sa kapakanan ng tao eh. Hindi lang siya merong compassion doon sa verse 34, kundi meron siyang pakialam doon sa tao. Hindi siya papayag na uuwi na lang yung tao, itong large crowd na ito, na wala man lang itong nakakain. Jojo Galiste, magandang umaga po. Bobby Tarok, magandang umaga. Ganon din kay Ate Dita Hubo. At sa akin may bahay, magandang umaga. Paupuin nyo yan. Gawin niya pangkat yan. Paupuin nyo yung mga tao. Tapos ang ginawa ng Lord, doon sa 5 tinapay at 2 loaves, lagi siya gumagamit ng instrument, mga kapatid. May instrument lagi. Hindi lang sila nag-usap nung alagad, tapos anong meron dyan? Sabi nung alagad, 5 tinapay lang to, Lord, saka 2 isda lang to. Hindi na nga sinabi rito. Siguro kung ikaw siguro, Lord, ano mangyayari dito? 5 lang to. Kulang pa nga sa amin tong mga mga alagad nyo. 5 eh. Di ba? Sa akin kulang pa nga to. Itong 2 isda na to. Nako, gaano kalaki ba yung isda na yun? Hindi naman dinescribe dito. Di ba? Pero 5 tinapay, 2 po na fish. Magkakasya ba sa 5,000? Maski na anong gawin mong pagkalkula dyan, tagilid tayo dyan. Di ba? Tagilid tayo dyan. Ilagay mo yung sarili mo doon sa kwento. Yung lagi sinasabi ko sa inyo, para ma-appreciate nyo yung narrative, yung kwento, yung istorya, matuto po tayong ilagay yung sarili doon sa kwento lagi para ma-appreciate natin. Parang nandun ka sa eksena. Yun ho yung para ma-appreciate mo. Pag nagbabasa ka ng Word of God, dapat ganoon, especially if you read the Gospels. Nakatulad ho nito.
What if isa ka sa mga sa 5,000? Ano yung tumatakbo sa utak mo? Ano tumatakbo? Kung ikaw isa sa 5,000 rito, ano tumatakbo sa utak mo? Iba-iba, di ba? Agaton Ray Alfante, magandang umaga po. So ang ginawa ng Panginoon Diyos, He took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven. Siguro ino-offer na yan, no? Ini-imagine ko, ino-offer ni Jesus. Tinaas niya yung 5 tinapay, 2 isda. At nagdasal siya directly to the Father. At binless niya at hinati-hati po niya yan. At ang sabi ng Bible, He kept giving. Mga kapatid, He kept giving. Patuloy niyang ibinibigay. Binless niya yung tinapay at yung isda. Patuloy niya ibinibigay sa mga alagad at yung mga alagad naman yung nagbibigay doon sa mga tao. Now, He kept giving them to His disciples to set before the people. He also divided the 2 fish. Kita mo yung order. Nauna po yung tinapay na binless ng Lord, tas binigay sa disciples, at yung disciples binigay sa mga tao. Makita mo yung order dito na isang leader. Meron siyang command sa tao niya. Oh. Now, verse 42 ang sabi dyan, everyone ate and was satisfied. Merced Montebon, magandang umaga po. Maraming salamat for joining. Everyone ate. 5,000 ho. Nakakain po lahat yun. Hindi lang basta nakakain. Ang sabi ng Bible, and was satisfied. Pag sinabi mong satisfied ka, di ba? Pag nasa restaurant ka, halimbawa, talagang magbe-birth ka, di ba? Satisfied ka eh. At of course, di mo pinaparinig sa public yun eh, di ba? Pero ninanam mo yung pagkain. Pero dito yung pagkain nila, hindi ho yung tinapay po eh. Na typical na tinapay, saka isda lang ho. Pero ang sabi ng Bible, they were satisfied. Napunan yung pangangailangan po nila kung ilan man tinapay yung kaya nila, na satisfied po. Now, hindi lang yun. Ang sabi ng Bible, they pick up 12 baskets full pieces of bread and fish. Nakita mo rito yung miracle eh. May naka-record sa Bible, sa Gospels, na 37 na miracles, plural, miracles na na-perform ni Jesus sa kanyang panahon sa lupa. 37. Isa lang ho ito na naka-record sa Gospel. At makikita natin dito bilang leader eh. Di ba? Yung mga natira, nakapag-ipon pa sila ng 12 baskets po, full of pieces of bread and fish. Now, those who have eaten the loaves were 5,000 men. Magandang umaga, Carla. God bless sa buong pamilya. Kay Mendoza, Dani, salamat po. Salamat for joining sa ating broadcast. Now, gusto kong balikan at i-highlights yung sinabi doon kanina na they were like sheep without a shepherd. Mga kapatid, ang mga religious leaders, ang mga Pharisees, scribes, Sadducees, ang iniintindi nila sa sarili nila. Pag binasa mo yung account sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, Gospels po ang tawag dyan, makikita mo na bagamat sila yung mga leader sa religious na eksena, pero hindi sila katulad ni Jesus na meron silang compassion. Religious pero malayo ang puso sa Diyos. Nagpe-perform ng kanilang religious duties pero wala talagang maayos na puso sa harapan ng Diyos. Now, mahalaga po yung teaching and lifestyle, dapat it will go together. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos at yung lifestyle must go together. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung pagiging pagtuturo natin ng Word of God, like yung ating bishop, yung ating mga pare.
hindi pwedeng mahusay lang sila dyan sa duties nila. Pero dapat merong example. Na binanggit ko kagabi sa aking modus na ginagawa ng mga pastor at mga ministro, both ng Protestants, evangelicals, at mga cults. Nabanggit ko isa sa mga modus nila kagabi, yung friendship. Bakit po modus ang friendship? Kasi hindi nila sinasabi yung pinaka-motibo ba't sila nagiging mabait sa Katoliko. Nasabi ko na isa sa mga modus kagabi sa ating usapang Katolisismo, alas 7. Kasi hindi nila sinasabing totoo eh. Friendship pero with string attached. Gagawa sila ng mabuti sa estudyante, invite yung anak nyo sa ganitong event, pero ang dulo pala nyon, tanggalin sila sa simbahan, siraan yung simbahan, i-brainwash itong mga anak natin at kayo mismo mabibrainwash. Why? Because you are ignorant. Hindi mo alam ang salita ng Diyos, pasimba-simba ka lang pagka-trip mo. Pag birthday mo lang, nagsisimba ka. Pag nagkasakit ka, naalala mo siya ang misa. So, inactive po ang karamihang Katoliko sa Pilipinas. Kaya ho, ang mga pastor at mga ministro ng mga kulto, paborito po ang mga Katoliko. Bakit? Wala kasi masyadong alam. Friendship, pero ang dulo, siraan yung simbahan, eventually, pupunta ron sa kanilang denomination. Pero si Jesus, yung kanyang intensyon sa tao, maliwanag. Wala siyang hidden agenda bilang leader. Opo. At ang aking panalangin nga ho, magsimula sa ating Santo Papa Francis, pababa sa atin sa lahat ng cardinals sa Vatican City, sa lahat ng Archbishop, Monsignor, sa mga bishops natin, sa mga pari po natin, sa mga deacon, pababa doon sa lay, sa mga layman po natin, at sa mga religious orders. Sana ho meron talagang magandang example. Ang pagtuturo at ang lifestyle must go together. Importante yung guidance and direction na ipoprovide natin. I could not imagine ang parokya natin pag walang pare. Natutuwa ba tayo pag walang pare? Sino magmimisa? Sinong gagawa niya? Sino magpe-perform yan? Sila lang naman ang merong karapatan to do that. Meron silang proper authority from the bishop. Hindi naman tayo po pwedeng gumawa niyan. Kaya napaka-importante na meron tayong leader sa bansa natin na alam niya yung ginagawa niya. Hindi lang siya sure sa kanyang vocation na siya'y talaga may tawag galing sa Diyos. Kundi siniseryoso niya yung panawagan na yan. Yung pagiging bishop, yung pagiging pare ay lubhang napaka-importante. As I close mga kapatid, magandang pag-usapan po itong iba ho yung naging generation na po natin Kung kayo po ay isinilang noong 1901 hanggang 1924, kayo po ay belong sa greatest generation. Kung kayo po ay isinilang sa pagitan ng taon ng 1925 to 1945, ang tawag po sa inyo ay builders generation. Kung kayo po ay isinilang sa pagitan ng 1946 to 1964, ay baby boomers. Isinilang po kayo 1965, pagitan niyan hanggang 1979, na andyan po ako sa kategorya na yan. Gen X. Isinilang ka sa pagitan ng 1980 to 1994, millennials. 1995 to 2009, Gen Z. Mga taong isinilang sa 2010 hanggang 2024, nakalipas na taon, Gen Alpha. At yung mga isisilang ngayong taon, 2025 hanggang 2039,
ay Gen Beta. Ano po ang katangian ng Generation Beta, mga kapatid? Ayon dito sa ating reference dito, mga tech-savvy ho yan sila. Pag sinabing tech-savvy, mahilig po yan sa mga, hindi katulad natin ngayon, mahilig yan sila sa mga bagay-bagay technology. Alam naman natin yan. AI, artificial intelligence, yung virtual reality, smart systems. Hindi lang po sila tech-savvy, kundi sila po innovative and adaptable. Meron po silang tinatawag na metaverse. Ito po yung virtual reality space na nag-i-interact po ito sa computer-generated environment na ginagamit po for entertainment, education, and socializing. Metaverse. Diba, nasa universe tayo? Pero itong mga isisilang itong taon hanggang doon sa 2039 na Generation Beta. Kinuha po yan sa Greek letters po Alpha, Beta. Opo. Ang hilig po nila ay yung mga gamit na hindi na ho sila masyado interesado sa tao. Kaya po yung mga communication, pag-uusap ng face-to-face, yung mga batang isisilang ngayong taon hanggang doon sa 2039, wala ho masyadong pakiyan sa presence. Kasi parang ganito na lang, nag-uusap na lang tayo rito sa screen. Eto, dyan sila. Pero kamo mag-meet kayo sa, magkakape-kape kayo somewhere, hindi na sila interesado dyan. Tayo na lang yun. Tayo na lang yun yung mga interesado dyan, yung Gen X, Millennials, Gen Z, at Alpha. Pero itong mga grupo na to, hindi na, virtual lang gusto nila. At tara, mag-swimming tayo. Sasabihin, hindi, swimming tayo dito. Meron, sa bahay na lang. Magastos yan, dito tayo. Mag-swimming tayo. I could not imagine yung misa, no? Anong klaseng misa kaya? Yung sa panahon nila. No? Anong klaseng misa? May enjoy pa ba nila na pupunta sila sa simbahan? I don't think so. Mas gusto nila siguro sa bahay nila. Oo. Meron na lang sila dyan na sa computer nila, etc. na parang may nagmimisa din dyan. Bahala na sa AI. At sila nandun lang kumakain ng popcorn. Di ba? Mga kapatid, marami nangyayari sa panahon natin na sana balikan natin lagi ang Panginoon Diyos. Kailangan natin ang shepherd. Kailangan natin si Jesus na magdilid sa ating pamilya. Kung kayo po ay may kumpanya, isipin nyo lagi, Lord, kayo po ang mag-lead ng kumpanya na to. Hindi ko to kaya. May investment kasi iba't ibang bahagi ng Pilipinas o outside. Lord, medyo hindi ko to kaya. Pangunahan niyo po ako. Gusto ko ma-lead yung tao ko pero kayo mag-lead sa akin. Dapat may ganun tayo. May attitude tayo katulad ni Jesus na meron tayong compassion. Tapos ilagay natin yung tao over dun sa program. Mas mataas dapat yung tao. Nagbibigay tayo ng panahon sa tao, hindi lagi sa programa, hindi lagi sa profit natin. Magbigay tayo ng panahon sa ating kapwa. Mas maganda yung etong 2025, mas pahalagahan natin yung kapitbahay natin na walang-wala sa buhay. Kung meron tayong surplus, di ba? Pwede naman yun eh. Hindi mo na kailangan pang pa-picture-picture pa tayo para mga politicians, gagawa ka na mabuti, picture-picture. Pwede yung picture-picture pagka may sponsor para may katibayan na ibinigay mo talaga yung pera dun sa mga tao. Pero kung personal lang naman, personal mo lang na effort yun, hindi na. Hindi na kailangan magpa-picture-picture pa unless magre-request yung tao na tinulungan mo. Ay, pwede po ba tayong pa-picture kasi ano po ito maganda po ito sa akin, parang alaala ko lang. Yan. Mga kapatid, manatili po tayong Katoliko na talagang meron takot sa Diyos, Katoliko na matinong Katoliko. Hindi nyo kailangang lumipat ng simbahan. Ako po, 35 years Baptist. Last year lang po tayo na binalik ng Lord sa simbahang Katoliko Iilang buwan pa lang ho ko. Pero yung zeal na binigay sa akin ng Lord na to proclaim the truth, to embrace the Catholic teachings, iba ho Iba yung dating sa akin
Kaya ho yung init ko sa pagpipreach nung ako'y pastor pa, pagba-Bible study sa mga campuses, I used to have a campus ministry. Yung ganitong sa social media, ito yung aking burden mga kapatid eh. Now, I cannot do this maliban sa tulong po ng Panginoon Diyos ni Mama Mary at yung mga saints natin. Now, I'd like to have an appeal sa inyo mga kapatid. I cannot do this on my own. Wala na po akong church na pinagpipreachan po. Wala na po. Umaasa lang po ako sa kabutihan ng Panginoon Diyos at sa inyong generosity. Now, if you would like to donate something para po sa gawain natin dito, now, pwede po yun. Indicate nyo lang ho kung para saan po yung itutulong ninyo para ho. Kasi gusto natin maging transparent yan eh. Marami tayong kailangan pa rito sa studio. Yung ginagamit ko po ay ito po yung mga temporaring gamit lang at marami pa tayong dapat ayusin dito kasi nagbabalita na po tayo eh, mga kapatid. So if you would like to help, pwede tayong mag-usap. Maganda po yun yung ating partnership ika nga. Alright, announcement muna bago tayo tuluyang magpaalam dito. 6:46 na ho. Patuloy kayong pumasyal doon kay Reverend Father Gatwin Gitgano sa punto por punto. Mga kasabahan po natin ito. Kay Bro Wendell Talibong, kay Jando. Punta kayo doon para ho matrain po tayo paano idepensa yung pananampalataya laban sa mga hiduwang pananampalataya. Pangalawa, supportahan niyo po yung YouTube channel ni Brad Calix. Meron po tayo YouTube channel, bago lang po ito, State of Grace TV. Okay, State of Grace TV, type ko lang sa YouTube yan. Lahat po ng mga videos natin, itong gospel reflections, nandyan. At tayo po ay nagbabalita na. Nag-start ako magbalita kahapon, alas 12 ho. So antabayanan niyo yung aking pagbabalita, alas 12 ng tanghali mamaya. So Monday to Friday po yan. At isa ko sa mga highlights nung pagbabalita natin ay may balita tayo galing sa Vatican. Opo. Pag-pray po natin yung aming tambalan ni Bro Noe every Saturday po yan, alas 6:30 na umaga hanggang alas 7. Usapang Katolisismo, kada gabi ho ito, alas 7 hanggang alas 7:45. Mamayang gabi ho ay meron po tayo, no? Kung available po kayo, samahan niyo po si Brad Calix. Usapang Katolisismo. Pagka Monday po, sinisiris natin yung modus ng mga pastor, ministro, ng iba't ibang denominations. Ini-expose po natin yan, opo. So every Monday lang po yon, sinisiris natin. Makinig ko kayo, puntahan nyo po sa YouTube ang Factbusters PH kasi tinatalakay dyan ni Cabornok na ine-expose niya yung Iglesia ni Manalo, ang SDA, ang grupo ni Soriano at ni Kibuloy. Opo. Pastor Ener Palasol Gamolo, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. At ang The Beloved Catholic po sa FB page. Ang Aletheia Netcast Bacolod sa Doktrina Kristiyana po ay kung kayo taga Bacolod, pakinggan po niyo yan. Hosted by Bro Anke every Saturday 1:00 ng hapon at si Bro George So ang nag-share po dyan. Kung hindi pa ho kayo member ng CFD, dapat maging member po kayo. You ask your priest about dito sa CFD. Na kung wala, magtanong po kayo doon sa ibang parokya na mayroong CFD. Bakit ko po kayo ni-encourage na maging CFD? Kasi po, tinuturo ho namin dyan paano yung doktrina ng simbahan. So, iniisa-isa po namin yan. Bakit may mga images, Mariology tungkol sa kay Mama Mary, bakit tayo nagsasign up the cross, yung mga basic na pinag-uusapan po. Ano ba mangyayari pag namatay ang tao? Diba? Yung pinag-uusapan po namin, ano ba yung kaligtasan sa atin? Bakit ba naniniwala tayo na isa lang ang simbahan tinayo ng Lord? Yan ang Catholic Church. Dapat malaman mo yung info, mayakap mo yung doktrina, aralin mong mabuti, tapos share mo. So kaya nag-exist ang CFD para po alalayan ng mga Katoliko na malaman ang doktrina ng simbahang Katolika. Kaya kung hindi pa kayo member dyan, mag-inquire kayo sa inyong parish priest po. Kung wala, magtanong kayo sa karatig na parokya, magtanong po kayo. Kung wala,
Now, may nagsasuggest nga po, Brad Calix, wala bang online para dyan? Tignan ho natin kung paano ho namin kayo ma-accommodate ha, para matrain ho kayo, paano ho magkaroon ng matibay na pundasyon sa ating doktrina. Pag-pray nyo si Bro Calix, no, si Brad Calix, sapagkat tayo po ay nag-undergo ng training, pagiging katekista po. Nag-start kami noong October 5, matatapos siya ng March itong taon na ito. 5 buwan na pag-aaral, every Saturday po, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At pagkatapos po niyan ay dire-diretso na. Nagdi-desire po kasi tayo na maging deacon ng church. So kinakailangan natin daanan itong mga training na ito para siyempre, gusto natin magamit tayo ng Panginoon ng maayos eh. Vicente Mejiliano, magandang umaga po. Maraming salamat for joining. God bless sa buong pamilya, Mejiliano family. Once again, kay Krisha Calixto, happy birthday. Ito po yung asawa ng aking anak sa first marriage, no? Na namatay yung aking may bahay. Krisha Calixto, magandang umaga, Iha. God bless sa work at patuloy kang pagpalain ng Lord sa iyong kaarawan. Baka meron pa hudyang nagse-celebrate ng kaarawan today. Wag ko kayo mahiya no, mag-comment kung birthday ng anak nyo, wedding anniversary, para ma-shoutout ho natin. Edison Di Mihilio, magandang umaga. John Paul Rubibro, maraming salamat for joining. Mga kapatid, pakishare yung ating videos para at supportahan nyo ako sa aking YouTube channel na State of Grace TV. Okay? State of Grace TV sa YouTube channel. Mamaya alas 12 ng tanghali, antabayanan nyo yung ating pagbabalita. Brad Balita po ang pamagat po dyan. Alas 12 punto ng tanghali mamaya ay magbabalita po tayo. DYAF sa mga taga-Bacolod, ito po yung ating istasyon. Kung Katoliko ka, ito yung iyong station. DYAF, baka sa inyong lugar, meron din ho tayong station dyan na pinatatakbo ng Katoliko. Punta lang ho kayo dito sa ating station, DYAF. Alas 6 ng umaga nagsisimula at alas 7 ng gabi po signing off po yung ating istasyon. Drop by lang ho kayo, magkakatabi lang ho yan sa katedral dyan sa downtown Bishop's House, magkakatabi yan at nasa gawing gilid lang ho yan ang DYAF. Alright, tayo po yung manalangin na. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Masaya kami kasi nakita namin si Jesus, mahusay na leader. Hindi niya pinabayaan yung 5,000 mga lalaki. Gumamit kayo ng instrumento, 5 tinapay, 2 isda. Pinakain niyo yung mga tao. Gumawa kayo ng himala. Ganun kayo kabuti sa tao. At sana kami bilang mga leader, meron kami compassion sa tao. Mas mahalaga yung tao kaysa programa, kaysa sa profit namin. Magandang halimbawa si Jesus bilang leader kasi siya po yung leader na nagsiset by example. At dapat meron kami ganong attitude. Yun dapat namin ipakita. Salamat kami sa aming Santo Papa. Pagamat yung kanyang kalusugan ay may problema, pinagdarasal po namin siya na tulungan niyo po siya sa kanyang pagkalusugan. Yung kanyang leadership sa Vatican, ang patuloy na pagkakaisa ng mga kardinal. Darasal kami sa lahat ng mga archbishop, bishops, sa mga monsignor, sa mga kaparian, na sana hindi sila masasangkot sa anumang anomalya, sa anumang immoralidad, sa anumang pag-aabuso ng kapangyarihan, sa anumang pagpapaikot ng tao. Gusto namin sila maging katulad ng Panginoon Diyos at kailangan nila yung dasal. Dasal namin ng mga lay people. Sa tulong din ni Blessed Virgin Mary. Maraming salamat po. Ipanalangin niyo po kami, ang mga kaparian po namin. Nagdadasal po kami sa lahat ng mga Katoliko na pasimba-simba lang, wala masyadong direksyon. Mga Katoliko na natutulog sa pansitan, mga Katoliko na parang baliwala yung relasyon sa Panginoon. Mga Katolikong wala talagang alam sa salita ng Diyos. Kahabagan niyo po sila. Gamitin niyo kami to encourage them kasi ayaw namin na maraming porsyento ng Katoliko lilipat ng Protestante itong taon na ito. Ayaw po namin mangyari yun. Gusto namin, inta kami sa mga parokya namin.
kaya namin ipaglaban yung pananampalataya meron po kami laban sa mga anti-Catholics. Lord, I just pray that you would use me mightily this year. At yung lahat ng mga converted pastors, we just pray that you would use us kasama si Bro Novedora. Nihiling namin na gamitin nyo kami. May palaganap namin ang katotohanan sa mga kapwa Katoliko at ma-encourage sila na yakapin, aralin ang turo ng simbahan. At syempre ipamuhay. Hindi lang puro doktrina kundi yung buhay. Magkasama lagi yun. Yung lifestyle nakikita sa buhay namin, yung pagbabago ng buhay namin para maniwala po yung mga kaibigan namin. Yung mga tropa namin na hindi maniwala kasi nga hindi makita sa buhay namin eh. At yun po yung hamon itong taon. Lord, I just pray sa kada broadcast ng Kabrat, ang pagbabalita sa tanghali, ang usapang Katolisismo sa gabi, at ang regular na gospel reflection sa umaga. Lord, inaalay ko ito lahat sa inyo. Si kapatid na Apple sa kanyang buong pamilya, sa kanyang sa buong tropa ng CFD sa Bacolod. Lord, gamitin nyo kami. Ayaw namin lilipas ang taon na 2025 wala nangyayari. Gusto namin may mangyari, pero kailangan yung aming cooperation sa tulong ng Banal na Espiritu. Lord, salamat sa mga sharers ng Kabrad, sa mga dumadalo rito. Salamat po sa mga kapatiran. Marami silang pinagdadaanan sa buhay. Sa pangkalusugan, finances, relationship. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Pinagdadasal namin yung mga inooperahan ngayon sa iba't ibang ospital, lalo na sa pampubliko. Samahan niyo po sila, maka-recover sila. Doon sa nagdadialysis, may mga cancer patients. Yung aking may bahay na may cancer, Lord, I just pray. Kahabagan niyo po siya. We just pray for miracle. Tulungan niyo po siya. Pupunta po kami ngayon sa ospital para po maasikaso si Mrs. Pinagdadasal po namin na maging maayos lang po lahat sa aming pag- and we would like to thank you so much. Salamat sa word. Salamat po sa aming mga kaparian. Salamat po. Pagpapalain niyo po ang bawat isa. Maging iisa po kami ng kaisipan at pananampalataya. At patuloy namin yayakapin ang aral na simbahan. Ipagtatanggol namin ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng CFD nationwide. Si Bro Darwin, Father Darwin Gitgano, ang kanyang full recovery sa kanyang operation. Pag-pray namin siya. Ang buong tropa ng punto por punto. Si Bro Wendell Talibong, sila Jando, at yung iba pang mga kasamahan. Nagdadasal kami na yung patuloy na pagpapala. We just want to thank you. Salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. Darling May Peñaflor si Bonga, magandang umaga po. At mga kapatid, if you would like to help sa ating ministry, just let me know para po sa expansion ng ating gawain itong 2025. At malaki ho may tutulong yan sa ibang mga magiging converted pastors dito sa Bacolod, Lord willing, itong 2025. Alright, sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Kita-kits tayo alas 12 mamaya. Ako po ay magbabalita. Antabayanan nyo ang ating pagbabalita na Brad Balita. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.